maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report? Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee report niya mailabas. So, makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-i-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late, tungkol sa impeachment, yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day, magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Yung boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposedly a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. At saka mahirap yan sa kanya, lalo na sa social media. Ha? Kasi kung nagkamali siya ng ruling, kung nagkamali siya sa interjection, kung nagkamali siya sa suspension, cruel ang social media. Kasi nakita nila, bakit ito ang presiding officer? Lalo tayong nagkagulo, imbis na lumiwanag. No? So, di ko alam kung paano niya lulusutan yan kahit nag-aral ka at kahit gawin mo 24/7 ang pag-aaral, yung jurisprudence, hindi mo yan nakakabisado. Kaya Romualdez, makinig ka sa payo ni Ma'am Malu. Parang nila tayo mapahamak ng tuluyan. Mantakin mo, dinala doon. Kung nagsabi... At saka alam mo, Banat Bay, ang daming pending cases sa Supreme Court. Kaya nga sabi ko, sana magmadali magdesisyon doon sa TRO kasi nakita naman natin ang violation na ginawa ng House. Kasi, halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong. Sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi, maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso, nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, mas may reason na abangan yung kanyang boto. What do you think of this? Kasi naiisip ko na yung nangyari yung kay Franco na kesyo ini-extort. So therefore, since pinahuli, meron talaga. Meron talagang na video, may sense. May video. Meron dahilan para i-extort ka. Pero syempre, in public eyes, ang tingin ng tao doon, si Romualdez talagang may kasalanan. Kahit na nahuli nahuli si Franco, meron talagang kinalaman si Romualdez dito sa lahat ng flood control. Wala nga siyang panalo doon Mahuli o hindi, guilty o hindi si Franco, may video. Ang pinakapanalo lang niya kung di lumabas yung video na yun. And NBI director is the one na naglabas, which is alam natin na nasa administrasyon na kay Bongbong Marcos. So, posible bang ito isang pandaglag na naman kay Romualdez? Yung issue ni Franco? I think it's possible. Pero hindi kasi maganda yung execution nila. Kasi tingnan mo, unang-unang buga nila, sabi nila, caught in the act. Hindi naman yun ang act ng extortion Yung delivery ng pera is not the act of extortion. The act of extortion is the threat. So paano yung naging caught in the act? Kasi nung unang lumabas yung balitang, nakita natin, may picture, andyan si Franco, may pera. So maniniwala ka, oo nga, mukhang caught in the act. Tinrete niya, nagbuga ng pera. And all this time, in the eyes of the public, andyan si Franco, andyan si Martin. Kasi si Martin nga daw ang point ng video. So ngayon, habang tumatagal, nagbabago, nag-water down yung kwento,
ang nakikita ko dito is may forces at work here na pinapalabas, na nagbabago, nag-shift kung sino yung guilty, nag-shift yung yung narrative, nagiging less plausible habang tumatagal at lumalaki yung butas doon sa criminal case. Kaya lang alam naman natin, kung kontrolado nila media, kontrolado naman nila yung tao, kasi 'di ba, alam naman natin di naman lahat they would see the details. Basta sa kanila kung ni headline, tapos kontrolado mo media, magmumukha ng totoo yung pangyayari kay Franco. Oo. So, na-achieve, sa tingin ko, na-achieve nila yung In the first, si Romualdez. yung first 24 hours, kanila lang yung kwento. Pero, para sa akin, factor din yung oras Habang tumatagal yan, pero kung ang purpose nila is just for the next few tapos kukontrolin nga nila yung post-communications, lalabas yung trolls, uulit-ulitin lang nila, extortionist yan and all that. Alam naman natin kung paano nag-e-establish ng narrative sa social media. May panalo talaga. Pero since ito po ay sa tingin niyo talagang banat kay Romualdez, kung kayo po, kay ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Automatic. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung ano ang kagaguhan ang ginawa nila to get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And Para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag siya abstain? Ano ang dating yun sa inyo? Mahirap It's po ang parang- abstain kasi bilang rin yan against. Ang importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So ma'am Malu, ibig ba sabihin nun kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there at ang last line niya, kung ako ay masisira, not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI, Hindi ka rin naman nila gusto. sila yan, Pero nakabantay. pumunta kayo sa Lunes. Pakita nyo leadership nyo. Galing naman kayo dun sa institusyon na yon. Ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali. Alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives ng 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that, bloodbath in the House. It's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, abay magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman ho nyo, may flood control. Umuulan na ho yun. Paano kami? Kami ang kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako, I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Boss Martin, kung nakanila kayanin Teka, ko. boss. Mensahe ka rin. Mensahe ka. Guest yarn. Kalahi namin yan. Wala yan Di ba? Boss Martin, alam ko yung takam na mga waray Boss Martin, kung nakanito, pag-usapan natin. Ulitin mo.
Pumunta. Marito. Kala ko Sa SMNI. Anong walay? SMNI. Kung may challenge na naman kayo, last week ang challenge nyo si Yusek, ngayon naman si Di Speaker. sumagot kami. Di Para sumagot matapos na. Martin, pumunta ka na para sumama ka na sa amin. Pero tama si Ma'am Malu dun kasi wala, nilaglag na rin naman siya kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung Nag-aaway sila. hold Talaglag departure sila. order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa na baka naman palabas lang yan. Oo, kasi ulam ni steak pa din inuulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. Alam mo, nagsimula tayo ang may binitawan na kong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay Speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Ako, makinig ka dyan. Pero ito, Di tanong ko, advice so ibig, yan, ha? so yung naratibo na, kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito, si Bongbong. Ang nasa likod nito, ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, you know, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ho pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ho ng budget ang presidente. Tsaka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So, siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero Isa pwede yan eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi, parang pag executive, marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Imposible hindi. yan. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, dun pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titingnan nila may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po ba yun sa batas? Nangyari din po kasi ito nung unang-unang skandalo nila sa asukal. Di ba, may pirma din yung presidente, Andun pa ako nun. pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako nun. Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng president mag-delegate nung approval to the sugar board. At nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya. Imbis na for the president. Or for the president pala. Pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan after investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the president will know. So dito, in the case of DBM, the president will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo,
hindi niya pwedeng i-claim na ay nag-release ang DBM nang wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganun. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siyang magtanggal eh. Pwede niyang i-override yung decision ng secretary. Sinungaling talaga yung BFF ni Prof. Malu. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. Sinuwanan talaga, no? Fake peddler talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Oo. Sa SONA, usapang SONA, papalapit na yung SONA. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o magkakasona ba? O meron ba silang mga proyekto, accomplishments? Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing SONA sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Wala. Alam mo kaya, ang ekonomiya natin ganito, there is a term na pump priming the economy. It's usually government doing that. Kaso, dahil wala ang pondo at nawala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang SONA kasi walang pondo. Ay, meron naman daw yung tawiran. Yung sa Kamuning. Oo, yun. Maganda. Bago sila. Mamalaki nila yun eh. Flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw eh. Baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya. Kung totoo. Na At kung ipapakulong. totoong nag-aaway sila. Kasi umaandar yung kaso eh. Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con si Alam mo, si OMB Boying. Ang katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa nyo yung 61 pages, abay yung Brave 18, ganawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, oy, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Ma'am, anong basa niyo kay Lacson? Diretsuhan. Anong sa... Girl, boy? Girl o boy? Hindi yun. Ito dapat na magbasa dun eh. Oo. Mamaya ako, makakasama Makasama naman ka. ako. Wag mo na. Anong basa niyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit ni Zaldico. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko, may instruction sa kanya. Hindi necessarily ang presidente, baka isang higanteng negosyante. Ang dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa pagiging masinop at maayos sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko dyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects, no? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan na niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. Ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report. Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee report niya mailabas. So, makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-i-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late, tungkol sa impeachment, yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day, magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Yung boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposedly a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership?
May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakafocus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng ng Senado, no? Dapat ba or sa tingin ninyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Nag-aaral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yung yan objection overruled or sustained. I mean, May effect, oo. Oo, nakikita ko. Lalong-lalo na nakita, and hindi ko alam kung ano ang politics ninyo, no? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parate ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung President, ito yung Supreme Court ruling dyan. So, at saka, mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So, kapag nagdi-decide ka, halimbawa, nagdi-decide ka, may objections o may mga questions during the trial, Debate. wala kang time magsabi na recess, kakausapin ko muna Pero, yung lawyer. So, it will have an effect. allowed naman ng laptop, di ba? Pwede mag-chat GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Nag-hallucinate kasi minsan lalong-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung chat GPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So, minsan meron sasabihin, alam kong hindi. So, i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, that's why I don't use chat GPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na imbento yung kaso. So you cannot rely on AI pagdating sa kaso. Besides, kahit makita mo yung decision ng Korte Suprema, you still need to digest that. Ano ba ang context ng desisyon ng Korte Suprema? Bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan ng, yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan. Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law. Ang jury mo nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject din usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. So, madali. Halimbawa, naalala nyo nun si Enrile, yung corona impeachment. Mabilis. Kasi alam niya, sasabihin niya. Tapos, pagka may nag-i-explain pa or in the middle, kunwari, objectionable yung katanungan, mas bibigay pa niya yung legal basis kung bakit i-overrule yung objection na yun. So, do you think na maybe in the future, mapalitan na yung batas na ang dapat Senate President ay lawyer? Actually, pwede yan sa internal rules nila eh. So, kumbaga, hindi kasi natin pwedeng diktahan yung magiging decision ng Senate as to who the Senate President is going to be. Nasa saligang batas, so hindi ganun kadali na nagiging Chief Justice lang yung presiding kapag presidente ang ini-impeach. So ako, ideally, pwede sana kung yung Chief Justice sa lahat. So, di ba? It would make more sense. Attorney, ang sinasabi kasi ni, narinig ko rin to sa balita, ang sinabi ni Senator Soto, matagal na ako sa Senate eh. So kahit saan ako ilagay dyan, alam ko na yan. Anong masasabi niyo dun sa sinabi niya na yun? So sana pala hindi na ako nag-law school.
Pwede Enough ba naman. yung crash course? Kasi nagka-crash course daw eh. Enough ba yun para matutunan mo yung or maging eksperto ka sa batas? Eksperto, of course not. Aaralin mo pa rin talaga. Kasi wala namang substitute dun sa 4 na taon. Pero there are things that you can learn naman talaga. Halimbawa, paano magbasa ng kaso, pwede namang ituro yan. Ang worry ko lang is yung, yung counterpart nun, aside from the book learning, is yung experience. So meron ding ganon. So nakikita nga natin dun sa mga presiding officers before, Enrile, Chis Escudero, nakikita mo na almost seamless yung paggumagawa sila ng desisyon. We're going to have, and si Senator Soto pa naman, may mga controversial siya na decisions minsan. So it might be even more controversial dito sa sa impeachment. Pero what can you say about dun sa sinabi ng Supreme Court about dun sa forthwith? Tapos kinontra niya pa. After nun, kinontra niya pa, hindi niya pa tinanggap. That's another thing, 'di ba? Medyo insistent. Sa kanya Pero, daw ibang definition. Since, attorney, since ano nga, hindi... Sige, si Mano pasagutin natin tungkol Tungkol doon. saan? Doon sa... Sa forthwith, ni Sa sariling one forthwith at niya. one ball. Pwede bang galing sa one ball ang Alam mo, napakahirap presiding yan. judge? Kasi wala siyang knowledge of the jurisprudence. Pwede kasing binabasa mo lang, sinasite mo yung artikulo, pero nung nakita natin si si JPE sa Chief Justice Corona impeachment, hanggang sa kinaibuturan ng Black's Dictionary. Sasabihin niya yung gano'n, sino daw si Black's Dictionary? O yung hindi lawyer, no? Tapos sasabihin, hindi lang siya skra. Pumupunta siya sa US. Yes. Pumupunta siya sa Europe. Napakahirap kasi siya yung magro-rule. Hindi naman siya boboto lang kung may tie. So as presiding officer, kung nagkakainitan na yan, paano ka magro-rule? Paano mo sabihin ni Majority Floor Leader, Mr. Presiding Officer, can we have a minute's recess? O upo ka lang doon, hindi ka magkwakuan. Mahirap yun. Mahirap na role yun. Hindi yun role sa... Kasi artista yun. Baka kaya niya yung mahirap. role na yun. Kasi Mahirap hindi yun. mo mai-script yung jurisprudence. Alam mo, di ba may binabasa sila? Scripted na yun eh. Pero para ka mag-role, force mo ba na ako ang magtatanong? Lalo na kung nakita mo yung prosecutors ng House at may plano silang kumuha ng private prosecutors. Di lalong gugulo. Ang balita ko, i-appoint daw si Senator Kiko Pangilinan as parang Impeachment manager. manager. Oo. So, ewan ko kung tinanggap Palitan na lang para mas madali. Ma'am, no? Kasi pag impeachment manager ka, ikaw ang everyday magsasalita, short of a spokes, tapos ikaw rin ang mag-e-explain kay Senate President, sir, ganito, ganyan. Mahirap. Maganda siguro si Yusek Claire na lang kunilang spokesperson Yun. Attorney. para nababali yung Paraisan. yung mga paliwanag. Sa tingin ko, pag yun ang spokesperson, pagbang pala ng gabel, guilty na si BP. So ito, attorney, medyo delikado pala to kasi hindi lawyer yung ating Senate President. So now, kung halimbawa, nag-convene na, dire-diretso yung impeachment, pwede bang questionin ng Korte Suprema yung proseso or even the result na itong impeachment? So, ang Supreme Court has jurisdiction over matters of grave abuse of discretion. So, pwede kang mag-akyat. Halimbawa, hindi kayo nagkasundo o yung mga senators hindi agree dun sa ruling ng presiding officer, maaaring dalhin yun dun. Kung Senate ang magdadala sa Supreme Court, hindi masyadong issue. Pero kunwari, yung nasa sakdal ang magdala sa Korte Suprema, at ang tinatanong, yung ruling or yung rules, pwedeng sabihin ng Supreme Court na this is an internal matter na sabi ng Constitution, solely within the jurisdiction of the Senate. So, merong mga ganon na instances. Grabe, delikado sobra, no? Yung gagawin nila. Kasi kung lahat sila na ang mag-i-interpret, sila na ang final arbiter sa lahat, di ba? So, dindaig pa nila ang Supreme Court, tapos ang magdidesisyon si Soto? So, Grabe. sa ang siya yung decision, let's Pagka say, dun sa... nagbanggaan na. Non-decisive. Ibig sabihin, it will not
dispose of the case. Hindi yan yung final verdict. Pero siya yung magdi-decide dun sa mga objection. Oh, sa process mismo Oo. nung Pati yung whether or not i-admit ang ebidensya. Pero alam natin, Pwede di ba, yun, attorney, na this is political in nature. So, dapat matanggap natin na depende ito sa allocables. Sa allocables. Ganyan naman Okay, talaga, kahit sinong iupo mo dyan as Kasi culturally, walang kulong to eh. No? Perpetual disqualification lang. yung forthwith nga lang. At saka yung inaresto, medyo pinagtatalunan ng ang meaning. Di ba? So, again, bottom line, I don't know if you will agree with me, depende sa allocables to. Hindi, tsaka mahirap yan sa kanya, lalo na sa social media, ha? Kasi kung nagkamali siya ng ruling, kung nagkamali siya sa interjection, kung nagkamali siya sa suspension, cruel ang social media. Kasi nakita nila, oy, bakit ito ang presiding officer? Lalo tayong nagkagulo, imbis na lumiwanag. No? So, di ko alam kung paano niya lulusutan yan kahit nag-aral ka at kahit gawin mo 24/7 ang pag-aaral, yung jurisprudence, hindi mo yan nakakabisado. Oo, kaya Romualdez, makinig ka sa payo ni Ma'am Malu. Para nila tayo mapahamak ng tuluyan. Mantakin mo, dinala doon. Kung nagsabi... At saka alam mo, Banat Bay, ang daming pending cases sa Supreme Court. Kaya nga sabi ko, sana magmadali magdesisyon doon sa TRO kasi nakita naman natin ang violation na ginawa ng House sa rules nila. So, kung maglalabas ang Supreme Court ng TRO based doon sa cases pending, magkakaroon na naman tayo ng impasse. Kasi mali yung ginawa. Biro mo kung binilisan mo, nag-trial ka agad, may mga pending pa. Pending si COA, hindi pa naman sila nag-a-appeal. Si AMLAC, mali-mali ang mga transaksyon at ang total. BPI na ang nagsabi na may glitch. Si SALN, sinama nung vice mayor hanggang mayor ay 20 years, dapat 3 taon lang. Hindi ba maling-mali sa simula? So, kung nakita yan ng Suprema, ng Korte Suprema at nagdesisyon, at least hindi nasimulan yung trial. Hintayin natin madesisyonan ito kasi ako sinasang-ayunan ko si Senator Ping Lacson. Hintayin natin para yung inumpisahan na trial, hindi ba mawala, tapos balik na naman, mawala. Kailangan ng stability ng institutions natin, kaya tayo nagkakagulo eh. Kaya lang ang mga Duterte haters, ang sinasabi, di ba, akala ko ba gustong sagutin? At dapat panagutin si BP Sara. Iba naman yung gusto ni BP Sara, talaga naman gustong managot. Sasagutin niya. Pero sa tamang proseso, kung nakita mo sa House of Representatives, ganito ang ginawa mo. Kung ikaw ini-impeach kasama nung vice mayor ka, hindi ba mali yun? Doon pa lang, 20 years. So 20 years ng SALN, ba't kailangan mo 20 years ng SALN? Vice President siya ng 3 taon lamang. Ba't kailangan mo ang AMLAC ng 20 years? Siyempre, natural, tataas ang sweldo ng Vice Presidente, ng Vice Mayor, papuntang Vice Presidente, doon pa lang. Common sense yun. Kung ikaw may sweldo ng 20,000, abay, pag Vice President ka, siguro naman, sweldo ka ng 150, 200, whatever. So talagang may increase. So doon pa lang, doon sa basic framework na yun na 20 years, may mali ka na. Wala pa yung ma'am, yung utang ni Luis Tro, di umano. Wala pa yun. Wala pa yun. 8 million din. Bayan pa nadadagdag. 8 million. Pero hindi nyo ba, ma'am, nakikita na itong, kuwari natuloy yung impeachment sa Senate, ang magbe-benefit nito si BP Sara? Kasi dito lalabas lahat ng kasinungalingan. Because unlike doon sa Kamara, walang cross-examination sa mga witness na Agree ako pinipisa doon. nila. Kaya ako pabor na ituloy yung impeachment. Pero hintayin natin itong mga pending sa Supreme Court para hindi sayang yung ginastos sa Senado kung mauudlot dahil may pending. Pwede ba mangyari yun? Kasi di ba nung nakaraang impeachment sa Senate, parang may motion to dismiss.
So Pwede pa ngayon rin. sa kanilang debate, pwede bang may mag-motion Isa yan sa senaryo. pwede bang may mag-motion na, Na walang wait, hearing? antayin natin yung Yeah. decision muna Yeah. ng Pwede Supreme yan. Court? Pwede rin. Pwede nga sa pagbobotohan nila. Kaya lang forthwith nga eh. Kung siya, isa lang siya. Siyempre, Definition niya forthwith eh. divide the house. Kinabukasan. Diba? Tapos Diyan magbobotohan. Diyan magmamatter yung decision ng Supreme Court. Kasi sabi ng Supreme Court, hindi ibig sabihin ng forthwith bukas. It means that the Senate gets to decide what is reasonable. Eh, mas magaling po si Soto sa Kung Supreme sinabi ni Court. Soto, buong forthwith, Senado. sa pang-apat na araw, hindi sa bukas, pang-apat na araw. At saka sinabi ng Supreme Court, sumagot ka doon sa ano ha? Meron, di ba pinasasagot si SP? Yung question Ay, sa niya. contempt niya, Oo. Pinasasagot siya within 10 non-extendable days. Doon sa sinabi niya na contemptuous na utterances niya about the court, Supreme Court. Let's talk about that. Paano kung na-contempt siya? Ano mangyayari? Ang contempt, Kasi di ba parang ano yun? kung contemptuous yung behavior mo, para kang, criminal yun eh. So, pwede kang i-detain, pwede kang i-fine. Kung continuing yung contempt mo, pwede kang i-detain habang contemptuous ka. Pero mo, imaginein mo may ganyang ruling, tapos ikaw ang Senate Tapos ikaw President, yung- ikaw sa impeachment. so, waiting. Di ba katawa-tawa? Sa pa Hindi yun. ka naniniwala sa Supreme Court. Yung komedyante nga eh. Yun ang purpose nun. Kailan po nagsimula yung 10 days na binigay? From receipt. Pag natanggap niya, 10 days. Running na siya ngayon eh. 10 working days. Yeah. Hindi, Baka 10 siya- days. Baka yung forthwith sa kanya, kinabukasan, makulong na siya. Sa kanya, hindi applicable Alam yung mo, sa forthwith. tingin ko, pag iyon nag-ruling ang Supreme Court, baka magkaroon ng change of leadership. Kasi sasabihin ng mga colleagues, sandali lang, hindi na nga kami masaya dito, kami ang inaapi. Tapos yung institution pa. Oo. Na sinabihan ng Suprema, ng Korte Suprema na sandali lang, mali ang utterances mo. Mas maganda siguro, ma'am, kung magkusa na lang siya para hindi nakakahiya, no? Kusa eh. Magkusa. Kusa. Hindi mo Alam walang mo, kusa yun. yung pagkukusa, sa tingin ko, depende kung hindi niya binibigyan ng konsiderasyon ang nakaupo sa Malacanang. Parang walang, ang politiko, wala niyang sa bokabularyo nila yan eh. So, bago tayo magtapos, isang tanong lang. Sa tingin ninyo, sino kaya ang matinding magiging kalaban talaga ni VP Sara sa 2028? Yung nararamdaman ninyo, kayo po, matagal na po Pwede kayo ako sa sumagot? Sino? Kilala ko eh. Si Trillanes Torre. Maleta. Ha? Maleta. Yan ang pinakamatindi niyang kalaban. Maleta, tama. Aha. Hindi mo kayo pamibigay ng maleta. Kayo po, sino po ang sa tingin nyo? Wala akong nakikita. Bakit? Kasi walang merong vote base. Pag sinabi mo vote base, ang Duterte tumakbo ng 2016, 2019, 2022, 2025. Merong tinatawag na enduring Duterte base. Equivalent yun sa 30 to 35%. So kung ang botante ay 70 million, yung 30% is 21 million. Low. Kung 35, siguro mga 40 million up. 30 million up. No? Wala akong nakikitang may ganong base. Basta hindi bumaba si Vice Presidente ng 35 o mas mababa sa 30, sa one against many, siya yung lalabas. Sa one-on-one, kailangan natin magtrabaho. Si Trillanes, hindi, sa tingin nyo, hindi. Kasi ang balita, yung Caloocan lang may ayaw sa kanya, yung buong Pilipinas gusto sa kanya. Yun ang Davao nga balita. gusto siya, no? Pero ma'am, yung bagong lumalabas ngayon, na okay. si Tulfo, possible ba 1:1, maging... Siguro tingnan niyo yung numero, no? Nag-tie si Tulfo, pero ang Mindanao, ang Visayas at ang kay BP. Okay? Ang undecided, 7%. Pagdating mo kay Robredo Duterte, tumaas si ma'am, nasa 56%, malayo-layo may 8% gap, si Mayor Robredo, ang undecided 6%. Yung demographics kay ma'am.
Doon sa pangatlong option na naging 6, sino nawala ng boto? Si Tulfo at si Robredo, hindi si Duterte. So hanggat hanggat yung voter base nandun, matibay, wala akong nakikita. Kasi kahit mo ugain ng ugain, hindi bababa sa 30 to 35%. So low of 30, high of 35. Okay ba magiging plurality yung presidente? Siyempre, mas gusto natin majority. So kung gusto mong 51%, magtatrabaho tayo sa 20%. Pero yung argument ng iba na, hindi pa yan hawak ni Marcos. Hindi pa hawak ng administrasyon. Wala pang makinarya yan. Paano kung si Tulfo... Nakita naman natin noong 2025. May makinarya sila, may pondo sila, sparingly bumababa si Vice Presidente. Ang malaki mong problema dyan yung COMELEC. So, tingnan natin how things will fare out. But napakahalaga na yung mga Duterte base, wag ho kayong aalis. Dahil lalo na dito sa demolition na mangyayari sa impeachment, kailangan ho kayo ni Vice Presidente. Sabi nga niya, Banat Bay, nawala na ako ng mga kaibigang politiko, pero ang taong bayan nasa akin. So, to a certain degree, aakalain mo magmumukha siyang lantutay, mahina, downhearted, pero hindi yun eh. Nakangiti siya, she does her job. So, it's good because I think she has found her second wind. Tanong ko lang, tungkol kay VP Sara. Sa tingin nyo ba, dapat yung ginagawa niya ngayon na intermittent yung kanyang pagsagot, paminsan-minsan lang. Hindi siya yung agad-agad sumasagot dun sa mga ibinabato sa kanya kasi mag-isa lang siya. Tapos ang dami-daming bumapatiko sa kanya. So tama ba na ganito? Yung ginagawa niya ngayon na easy lang, hindi siya sumasagot, pinababayaan, ang sagot lang is sa tamang forum Ako sasagot niyan. Dapat magpa-interview na siya uli sa atin. Biro lang. Tama. Sa tingin po ninyo, Ako naniniwala okay ba yung style niya ngayon or dapat sumagot na siya Kasi or ang maging nakikita matapang? mong visual, tao, maraming nagre-reach out, maraming kumakamay, nandun ang kabataan. Hindi ba yan na napakahalaga kaysa sa salita? Lalo na yung salita na babatikos ka sa isang politiko na pagkalalim-lalim ng war chest at wala kang laban. So, may time na dapat sumagot siya. Katulad ng interview dito, kaya nagulat ako, bakit sa kanila nagsalita si BP, no? At saka pangalawa, yung kung salita ka kasi ng salita, nawawala yung hold mo sa audience kasi sanay na sila na batikos ng batikos, no? So siya, magsasalita siya at the proper time when all ears are listening to her. Like what she did when she showed up here and like what she did when she announced that she was running. All of us were, ano nangyari? Diba? But that was something that is not in the playbook because in the playbook, you don't announce 2 years ahead. But I think she did well because she was able to redefine the arena of the impeachment from respondent to frontrunner. And the surveys that came out, kung sino man yung nag-i-interpret na yan at sino nag-commission, that proved her correct. Bakit She nga is pala frontrunner. nagpa-komisyon to si Subiri? Anong purpose niya? Tungkol daw sa, para daw makita ng colleagues niya kung paano sila boboto sa impeachment. Maling-mali yun, Senator Subiri. Kasi isang snapshot lang yon, February 22 to March. Para mo masabing may trend, kailangan mo na 3 survey runs. Posible po ba ito, Prof, bilang analyst, no? Kasi noong end of February hanggang March, di ba? And then April, may lumabas na survey na napakalayo ng labang ni BP kay Tulfo. So, pwede ba yun na bigla na lang in a week? Biglang magbabago ang pwede ano yun ng kasi tao? alam mo, ang survey is a snapshot of a point in time. So, kung ikaw ay nag-survey ng February to early March, tapos linabas mo ng May, ay panis na yung survey na yon. So pag merong isang survey na bago-bago, talaga magkakaroon ng clash.
apart from yung differences siguro ng methodology ng mga survey firms, yun. At saka yung framing ng tanong. Malaking Plus bagay yun. context. So, can we trust this survey? You can ginagawa? trust the numbers but do not trust the interpretation. Yun. And always look at The questions. the period when it was surveyed, the Ang framing of the context, questions, and then who are the survey firms doing it. O yun, so Hingan natin sila ng ng kanilang final message para sa ating mga tagapanood. kung aabot pa si Marcos sa 2028. Sige po, final message. Uy, you have the floor. Ako para sa akin, everything is moving. Ang daming moving parts, ang daming nangyayari. So, ang daming actors din na nakikita natin. Lahat yan nag-aagaw ng attention natin. Lahat yan may agenda. So, kailangan mapanuri tayo. But at the same time, for example, alam naman natin, for now, for most of us who are here, decided na tayo sino yung kandidato natin. The only thing left remaining is to hold on. So, tandaan din na minsan ang hirap mag-distinguish between an actual case and a media operation and a comms operation. So, dito sa Pilipinas, in many instances, iisa lang yun. Yung naging kaso is actually intended to portray something or agawin yung attention mo to focus on something that they want you to see rather or to make sure that there are things that you don't see. So, ito yung trabaho ng mga katulad ninyo at nagpapasalamat ako because nagkakaroon ng parang roadmap, nagkakaroon ng liwanag or at least nakikita natin yung mga dangers, yung pitfalls at saka kung saan inaagaw yung attention natin. That being said, kumbaga, congratulations to VP Inday. Kasi all she has to do now is to survive to 2028. Everything else is noise. Dun sa ang impeachment, of course, marami ring moving parts. But again, even if she doesn't, may bangko tayo malalim. Yung kabila, wala pang kandidato. So, kumbaga, if there is, maraming bad news, ang intention niyan is for you to lose hope. Ang intention niyan is for you to think that you have lost when actually, if you look hard at the situation, super ahead si VP Inday. All we have to do is get to 2028. So that's the good news. The bad news is, of course, yung journey to 2028, hindi madali. But we also have to survive until then.